Hello mga kasari! Ayan, mag-unboxing muna tayo. Bago kayo batiin at nako, kita sa screen ang bungi-bunging stock. Yan ang katotohanan sa tindahan ko. Ayan, unboxing or unwrapping tayo. Bumili ako ng SIM card. Testing lang, ilang peraso lang. Usually, ito ang binibili ko, 6 pieces lagi sa bayan. Kaso, every time na magtatanong ako, out of stock, sayang yung benta. Kasi maraming naghahanap, pero wala akong mabili dun sa supplier ko ng load sa bayan. Tapos, ito pa. Ito naman guys, ay San Marino. Gustuhan ko yung isang San Marino na tanggap ko na hindi maanghang. Ngayon, maanghang naman itong in-order ko. Ang hirap naman buksan ito. Grabe siya, oh. So, yan guys, share ko lang sa inyo. May nagbibideo kaya nakasara yung pinto ko ngayon dito sa tindahan. Anniversary namin ng asawa ko ngayon, pero sila yung nagiinom doon. Yung mga tambay ang mga nagiinom. Mga may dahilan lang para mag-inom. Alam mo, minsan naiisip ko kahit ano siguro, birthday ng aso, isi-celebrate nila para may dahilan sila para uminom. Pero pabor naman yun sa akin kasi ako yung nakakabenta ng alak. So, nakailang 4 na sila. Kasi kahapon pa sila nag-start uminom. Kasi may bagong dating na seaman. To kahapon ang dami na rin nilang nainom. Parang extension ngayon ng pag-inom nila. Ayan na yung in-order ko. 6 na San Marino, guys. Tapos ito pang isa. Ito yata yung sa printer. Ink waistband na para sa printer ko. Kaso ngayon nagluloko yung printer ko. Ayaw kumonect sa wifi. Mahina ang wifi namin. Mga kasari, hello po sa inyo. Kumusta ho kayo? Ayos galaang ho kayo. So ngayon may tanong ulit ako sa inyo mga kasari. Saan kayo mas nagaganahang bumili pag kayo nag-grocery? Sa tindahang regular lagi yung presyo or yung sa tindahang may pa-promo at pa-freebies lagi? Syempre 'di ba? Dahil tayo ay wise na nanay at negosyante, combination na 'yon. Doon tayo sa mas sulit. Kaya ngayong episode, pag-usapan natin yung mga diskarte sa promo at freebies na kayang-kaya kahit ng maliit na sari-sari store. So ang tanong mga kasari, bakit ba magandang magpa-promo sa ating sari-sari store? So, dito naman, hindi kailangan ng bonggang-bonggang budget para magpa-promo sa mga suki natin. Minsan, yung simpleng dagdag na freebies lang or maliit na discount lang, sapat na para bumalik-balik yung mga suki natin sa tindahan natin. Ang promo kasi at ang freebies ay hindi lang tungkol sa pagbebenta, tungkol din ito sa pagbuo ng relasyon nyo sa mga customer nyo. Kapag na-feel nilang sulit at inaalagaan mo sila, sila mismo yung magdadala ng bagong suki sa tindahan mo. Ayan, mag-spread yung news kung gaano kaganda at kagaling magpalakad ng tindahan yung sari-sari store owner. So, dito sa sari-sari store ko, meron din akong mga pa-promo or mga pa-freebies sa aking mga suki. Ito yung maliliit na bagay lang, pero hindi nyo napapansin na appreciate ito ng ating mga customer. Halimbawa, dito sa tindahan ko, pag bumili sila ng isang case na Red Horse, may kasama yung libreng isang yelo. So, matik yun dito sa akin, basta may yelo akong available. Para naman yung customer ko, sulit kasi hindi na sila bibili pa ng hiwalay na yelo. Hindi na sila gagastos, freebies na nila yon. Alam niyo naman pag per case, mabilis yung bentahan, mas tumubo agad tayo kaysa doon sa per peraso. Parang naging wholesale na yon, kaya binigyan ko ng freebies para masanay sila na per case ang bilihin nila. Para syempre mapabilis ko rin yung bentahan ng mga paninda ko dito, kaya ginagawa ko yun. So ito pa yung isa kong ginagawa dito sa sari-sari store ko. Diba yung mga manufacturer katulad dito Ariel o. Meron siyang +1, 6+1 ito, nakabundle siya. Tapos minsan diba yung Downy meron ding 6+1. So, yung iba binibenta ito, yung previous nito binibenta ng isa. Syempre, ibibenta mo kung isahan lang yung bili ng customer, ibibenta mo yung +1. Pero ako ang ginagawa ko kasi, pag bumili yung customer ko ng 6 na piraso, matik, binibigay ko na rin yung free niya na isa dito. Hindi ko na tinatanggal. Kaya ako, meron akong mga nakatay, meron akong nakahimay, meron akong mga nakabundle na ganito na hindi ko binabaklas. Para kung may bumili ng 6, makukuha nyo yung free. Kasi, di ba, nakakahiya naman kung 6 yung binili niya, tapos makikita niya merong buy 6 get 1 free na nakasulat dito. So ako matik binibigay ko yung freebies kasi meron akong mga customer na per tie talaga, per dozen ang bili nila ng mga Fabcon at saka mga sabon. Sa isip nila hindi ko kinuha yung freebies bagkus binigay ko sa kanila kasi nag-agwanta sila na bumili ng buy 6. So ang kagandahan pa ganon, laging buy 6 yung bibilihin nila kasi gusto nila may freebies. Pero syempre pag walang free, hindi ka na magbibigay ng free. Pag kita lang nilang may free, yun ibibigay mo yung may free. Ang kagandahan dyan, din na sila bibili sa ibang tindahan, sa grocery store. Kasi yun nga, nakakabili sila ng may freebies kahit sa sari-sari store lang. So ito pa yung ginagawa ko lagi. May nangangagat.
Lagi ko, may nanganganga talaga. Lagi ko tong ginagawa. Di ba hindi natin naiiwasan na meron tayong mga expiring products dito sa sari-sari store natin. Ang gagawin ko mga kasari, kesa masira yung paninda, ay gagawin ko na lang siyang panglibreng dagdag sa mga binili ni customer. Pag alam ko hindi siya mabibili before expired, ay pinamimigay ko na agad. Halimbawa, tinapay na pang 4 days na lang bago mag-expired. Kapag bumili ang suki, idadagdag ko na lang yon para hindi naman masayang. Kasi ngayon tayo mga kasari, nagda-diet ako. Diet-dietan. Kaya yung mga hindi ko nakakainin kasi 'di ba dati kinakain natin kasi nanghihinayang tayo. Pero syempre, sobrang kain, nandiyan yung diabetes, nandiyan yung mga kung ano-anong sakit, mga kung kakain ka ng maalat, kung ano-anong sakit makukuha mo. So, imbis na kainin mo ng kainin, ipamigay mo na lang kaysa ikaw pa ang magkasakit diyan. Maganda yung idea na yon na imbis na masayang, nagiging pang-akit pa yun sa mga customer natin. Pero bihirang-bihira ko yun maranasan mga kasari kasi lagi ako nakatutok nga sa paninda ko. Lalo na sa tinapay. Kasi yan yung mga mabibilis mag-expired tinapay. Talagang chine-check ko lagi yung expiration yan. Pag yung mga luma ko, inilalagay ko talaga dyan sa pinakaharapang display para siya yung unang mapili ng customer ko. Bihirang-bihira ako mamigay ng expiring products mga kasari. Maliban na lang natatabunan na hindi ko naayos yung display kasi nagtabon-tabon na yung tinapay ko. Hindi siya nakikita ng customer. So yan, kung nangyayari yun sa inyo na lagi kayong may expired products, pwede nyo yung gawin. Kasi minsan marami akong nakikitang post na talagang sobrang dami yung mga nag-expired sa kanila. Hindi ko alam kung bakit hindi nila namomonitor yung mga paninda nila. Kasi 'di ba, kung araw-araw ka tumitingin sa paninda mo, mapapansin mo kung alin na yung matagal na nakasabit, naka-display. So ito pa mga kasari, ang ginagawa ko lalo na sa mga suki kong bata. Pag may batang suki na may birthday ng araw na yun, binibigyan ko ng paborito nilang item. Tinapay, candy, chocolate. Alam ko na yung mga gusto ng mga suki kong bata, kaya yung binibigay ko sa kanila. Parang pa-birthday ko na sa kanila. Kaya minsan, dahil nasanayan na nila, taon-taon, pinapaalala nila sa akin na birthday nila. Ang sarap sa feeling na alam mong masaya sila, na napasaya mo sila sa maliit na halaga lang na ibinigay mo sa birthday nila. Kaya minsan nagugulat ka na lang, Tita Lisel, birthday ko ngayon. Mga bata talaga yung favorite ko na suki. Wag lang yung paangas-angas bumili. Nung nakaraan, meron dito pumuntang bata na hindi ko naman suki. Pabili ako. Sabi ko, ay, hindi ganyan yung mga bata dito. Umayos ka ng pagsasalita sa akin, hindi ka makakabili dito. Sabi niya, ay sorry po. Yung mga bata dito mga kasari, mababait. Ayan, disiplinado. Kasi, syempre, ako kahit bata yan, ay minsan tinuturuan ko rin habang bumibili sila. Yan talaga yung mga favorite kong customer. Kasi yung mga bata, madalas yan yung inuutusan ng mga nanay nila. Kaya kung nakasanayan na nilang sa'yo bumibili, automatic suki na ang buong pamilya. Kasi yung konsumo ng buong pamilya, iuutos yan sa bata eh. So, sa'yo na yun bibilhin ng bata. Ito pa, discount sa hindi malamig na inumin. Sinong gumagawa nun? May mga customer minsan kasi na bumibili na hindi malamig yung soft drinks. Minsan kadi-deliver lang or minsan ay naubusan na talaga kasi biglaang may maraming bumili. Tapos natataon na hindi malamig na yung inumin mo, yung soft drinks mo. Tapos sasabihin mo, pwede bang iba na lang yung bilhin mo? Yung malamig, ito yung malamig. Ayaw nila. May mga customer na bibilhin pa rin kahit hindi malamig. Katulad niya, kung gusto niya Coke talaga, bibilihin niya kahit di malamig. So, ang ginagawa ko, kasi napaka-unfair naman, dapat kasi yung soft drinks malamig. Kaso, kahit mag-suggest ako ng ibang item, ayaw niya, Coke daw talaga. So, ang ginagawa ko kapag ganun, pwede mong gayahin, pwede mong bawasan ng konti yung presyo, kasi wala ka namang ginastos dun sa kuryente. So, ang ginagawa ko, nagdi-discount ako dun sa presyo ng soft drinks. Kasi yung ditansan ko, guys, tig to 12 yun. Pwede kong gawin 11 lang. Ito yung ginagawa ko, parang fair dun sa bumibili ng soft drinks. So, meron akong dyan, ice cubes sa freezer. So, dun sa plastic, nilalagyan ko ng ice cubes para lumamig. Para hindi na ako magdi-discount dun sa babayaran nila. So, ito yung importanteng share ko sa inyo. Ngayong malapit na yung Pasko, na ako sumisilip na si Jose Marichan. Magandang pagkakataon para ipakilala yung tindahan mo. Pwede kang mamili ng mga simpleng regalo para sa mga suki mo, sa mga loyal customer mo. Ang dami ng mga murang items, yung mga murang gamit sa Shopee na mapapakinabangan pero talagang magtatagal, matibay kahit mura. Ayan, gaya ng mug, tumbler, or katulad dito, yung reusable bag, mga kasari. Hindi kailangan mahal basta may personal touch. Mas naaalala ka ng suki kapag may natatanggap silang kahit maliit na bagay mula sa'yo. Bigyan ko kayo ng idea ha. Ito yung magandang idea mga kasari. Itong customized na tote bag. Ito ay pinagawa ko nung umuwi ako ng Coron. Kasabay ng deliver nito, yung pagbalik namin dito, galing Coron. Imbis na bumili ako sa Coron ng pampasalubong, ay umorder ako ng customized or personalized na pangpasalubong na tote bag. Ayan, Coron, Palawan. Marami ako ni-layout. Ako yung nag-layout nito mga kasari.
Alam nyo ba, mura lang pagpapagawa ko ng tote bag na ito. Tapos pwede mo pang ipaprint yung pangalan ng tindahan mo. Pwede kang gumawa ng layout sa Canva. Pili ka lang ng design na gusto mo doon. Marami doong design ng tindahan. Lagyan mo ng design ng tindahan. Tapos yung layout mo sa Canva, isi-send mo doon sa seller. Tapos yun ang ipiprint nila. Pag na-print na yun sa tote bag katulad dito, hindi lang regalo yung dating, kundi advertisement na rin na laging daladala ng suki mo. Syempre, di ba? Pangalan ng tindahan mo nakalagay dyan. Tapos nakasukbit sa kanya kung saan-saan siya pupunta na kapitbahay. Makikita yung pangalan ng tindahan mo, di ba? Magandang idea yan, kasari. Habang ginagamit nila yung tote bag, lagi nilang naaalala yung tindahan mo. Magandang idea na yun yung ipamigay mo ngayong magpapasko. Kung ako sa inyo, mag-ipon na kayo. Kasi mamaya-maya ay berna, ay mag-ipon na kayo ng pangregalo kaysa magkaubusan pa. Kasi sa December, sobrang daming umu-order, ubusan ng stocks niyan. So, sobrang mura lang nito. Marami akong pinagawa nito. Tinira ko ito para panggamit ko pag namimili ako ng paninda. Yan, ito yung nilalagyan ko cellphone, wallet, payo. Mas maalwan siya gamitin, guys. Meron din doon ng D-zipper. Pwede kang mag-ano ng D-zipper, pero mas mahal yun. So, ito yung pinasalubong ko sa mga suki ko nung umuwi ako ng Coron. So, nakatipid ako kasi ang mahal nito sa Coron. Alam nyo naman sa Coron, mga turista yung target nila. Eh, hindi man ako turista. Ayan, nakamura ako. Hindi alam ng mga customer ko. Ay, maliban na lang kung manunood sila ngayon. Na ako yung nag-design nito. Pero meron siya nakalagay dito, Domdom Family Vacation 2025. Nilagyan ko siya niyan. Personalized talaga, mga kasari. So, marami akong pinagawa at pinamahagi ko sa mga suki ko dito sa paligid. Pero syempre, mga kasari, ang topic natin ay pa-promo at pa-freebie sa sari-sari store. Pero syempre, aware din ako na konti lang yung puhunan natin dito sa sari-sari store. Na limitado lang ang kailangan nating ipamigay. Syempre, yung kaya nyo lang. Kung hindi nyo naman afford at maapektuhan yung kita nyo, pwede nyo namang hindi gawin yun. Ito lang ay option kung gusto nyo yung gawin para lumapit yung mga customer nyo sa inyo. Kung gagawin nyo man yun, syempre, dapat kontrolado pa rin dapat. Yung freebies, hindi para malugi tayo, kundi para mas mapalakas ang galaw ng paninda at mas tumiba yung relasyon natin sa mga customer natin. Syempre, iba pa rin kasi kung solid yung tingin ng customer sa tindahan natin. Lalo na pag may pinamimigay tayong mga ganito na nakakaalala sa kanila kung gaano sila ka-importante bilang suki natin. Alalahanin din natin, pag namimigay tayo, wag natin kalilimutan bilang tindero at tindera. Madalas kasi tayo ditong pinupuntahan na mga humihingi ng tulong. Lalo ngayon, magde-December, magkakaroling. Tindahan lagi yung target nila kasi alam nila laging may pera sa kaha. Lagi nandiyan yung solicitation, mga solicitation sa uniform ng basketball ako. Minsan ginagawa pa akong manager pero tumatanggi na ako. Sabi ko hindi ako nagtatae ng pera kasi pag manager ka ng basketball, ikaw talaga ang magpo-produce ng uniform nila. So libo-libo yun. So okay lang magbigay, mga kasari, pero dapat may limit pa rin tayo. Sabi nga nila, kapag nagbigay ka, babalik sa'yo ng siksik, liglig at umaapaw. Yan yung sinasabi ng nanay ko lagi sa akin. Siksik, liglig, umaapaw. Wait lang, guys. May umutang na isang 4 at isang malaking chichirya. Isesend ko lang muna sa messenger niya kasi lasing na. Baka makalimutan. So, i-message ko lang para kinabukasan, pagbukas niya, bulaga, may utang siya sa akin. 4. Mangwan. Big. Okay na. So yan ang tatandaan natin, mga kasarya. Okay lang magbigay pero siguraduhin na hindi mauubos yung puhunan natin kasama yung kita. Ayan, limit pa rin. Depende pa rin sa kita nyo, syempre, yung pamimigay sa suki nyo. Pag hindi nyo kaya, wag yung pilitin na mamigay ng mga freebies, magpa-promo. Depende pa rin. Hindi ko ina-advise lagi na sa lahat ay applicable yung ganito. Dito sa tindahan ko, mga kasari, sa experience ko ha, sobrang effective ng pagbabundle ng mga slow-moving items at paglalagay ng freebies. Pero bihira ko lang din gawin yon, katulad nga ng sinabi ko sa inyo, bihira lang ako magkaroon ng expiring products kasi yung mga madalas ko slow moving dito, mga wala namang expiration. Kaya mga kasari, tanong ko sa inyo, anong promo or freebies ang madalas nyong gawin sa tindahan nyo? Or ano yung pinamimigay nyong papasko sa mga suki nyo tuwing magpapasko? Mga kasari, ako po si Lizelle at lagi kong sinasabi, sa diskarte, hindi kailangan malaki yung puhunan. Basta marunong ka, siguradong may balik. So hanggang dito lang, mga kasari. Mega shoutout sa inyong lahat sa patuloy na nanonood ng mga videos ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para updated kayo sa susunod ko pang mga vlogs. Maraming salamat, mga kasari. Happy selling. God bless. Bye-bye.